Ayan, iniinit na po dyan ng dahon. Dinadarang ko muna sa apoy para pampadagdag ng ng aroma sa suman. Tsaka para lumambot din ang dahon para madaling ipangbalot dun sa malagkit. Ayan. Ganyan po pag-iinit namin sa dahon o ng mister ko po. Marami yung dahon na yan. Tsaka dapat malalaki talaga. Yung kukunin nyo, huwag yung punit-punit. Dapat buo talaga. Ayan, ganyan po. Sa gas stove po ininit yung mga dahon. Oops. Sobrang haba po kasi niya kaya ganyan. Ingat-ingat lang po kayo sa pag-iinit ng dahon. Gawa ng yung init niya babalik sa inyo. Mapapaso kayo. Yan, masipag po kasi ang husband ko tumulong sa kanyang nanay, sa aking biyanan. Medyo malakas po ang TV habang bina-voice over ko po ito. Tapos yung pusa sa kabila, yan, nagtatawag ng ibang pusa. Pasensya na po kayo sa background sound. Sama pa naman ang panahon ngayon habang ako'y nagvo-voice over. Medyo umuulan na po. Okay, back to reality. Yan po. Ano natin isang mister ko. Kumuha na siya ng tong. Okay, hanggang doon na lang yun. Tapos itong malagkit, binabad po ni nanay sa tubig para mabilis siya maluto. Okay, yan po ang itsura niyan. Tapos ito po, pinapakuluan na po yung gata. Nakahalo na po dyan yung asukal tsaka yung luya para po sa pampalasa ng malagkit. May asin na rin po yan na halo. Ayan po yung asukal, hindi po inubos. Yung 1/4 po hinati lang po. Bali yung ginamit dyan na malagkit is 2 kilo po yan. Tapos ang gata po sa palengke nabili yan 101 kilo. Then dinagdagan ni nanay ng asin kasi nakulangan siya eh. Ayan. Konti-konti lang naman po yung pinch-pinch lang po yun. Pero yung kuha niya parang kala niya marami. Na konti lang po talaga yun. Tansyahan lang po. Titikman niyo po muna yan. Kung sakto na ba yung alat at tamis niya. Ganyan kasi yung suma na malagkit eh. Hindi siya talaga totally matamis kasi pwede niyo pa yun isawsaw sa asukal. Yan. Maya-maya po ihahalaw na po dyan yung malagkit. Hindi po yun kapareha sa biko. Napapalatikin nyo pa yung asukal. Dinagdagan ng konti ni nanay dyan. Medyo nakulangan na naman siya. Kailangan talaga titikman nyo yung niluluto nyo para alam nyo kung anong lasa. Kung balance na ba yung taste niya sa dila nyo. Okay, na-explain ni nanay sa akin yan kung anong dapat mangyari dyan bago ilagay malagkit.
Siyempre voice over kaya hindi niya maririnig yung sinasabi ni Nana. Okay, tikim-tikim muna konti. Is it yummy or yummy? Oh, yummy na. Ayan po, kita niyo po ba yung luya? Ayan po. Talasan niyo na lang po yung mata niyo. Medyo kakulay na siya nung gata eh. Light pa kasing color. Okay. Halo na po yung malagkit. Dahan-dahan lang ang paglagay. Hindi biglaan or maramihan. Yan. Taga-video lang po talaga ako dito that time eh. Yan, halo-haloin konti. Kailangan lumubugin sa gata. Yan, haluin. Yung ibabuhos agad-agad. Ganyan pong technique ni nanay eh. From Davao. Okay. Kamay ko po yan. Nakihalo na po ako konti. Isimutin kasi ni nanay yung malagkit mo sa planggana eh. Na pinagbabaran niya. Yan. Konti na lang naman na natira din. Sayang. Malinis naman pong kamay ni nanay yan. Siyempre pag pagkain kailangan lagi malinis ang kamay natin, diba? Sa mga mahilig magluto. Yan. Siyempre sa mga maselan dyan, magsuot po kayo ng guantes if you like. Yan, patuyo-tuyoin po yan. Kasi kailangan maluto dyan yung malagkit dyan sa may pinapakulo ang gata. Yan, kailangan po nito, matyaga po kayo maghalo. Matrabaho po kasi yung ganitong pang merienda or luto ng suman eh. Pero syempre pag natapos yan, masarap naman ang lasa. Worth it yung pagod mo. Oops. Tumiktik na yung butike. Ang oras na mga yun. Excuse me lang po. Nasama sa voice over. Ayan. Back to suman tayo. Ayan, medyo natutuyo na siya ng gata. Okay lang po yan kung hindi pa siya talagang totally luto yung malagkit dyan. Kasi po pag sinalang na ulit yan, sasalang ulit yan eh. Maluluto naman yan doon pag in-steam ulit. Pero sa mga na yan, kailangan patuyo-tuyuan pa yan. Kailangan pa talaga yung bigas dyan eh. Yan. Habang si nanay naghalo doon, lumabas ako. Mister ko yan nagpuputol ng dahon. Kailangan pantay-pantay yung pagputol nyo sa dahon. Putulin nyo na siya dati para
Pag magbabalot na kayo nung malagkit, dire-diretso na ng gawa nyo. Pinunasan na po niya yung iba niyan pagtapos niya gupit, or lahat yan. Pinunasan na niya. O ayan, pinunasan na. Kita nyo? Para malinis. Kailangan malinis po yung pangpunas nyo dyan sa pagkain yan eh. Linupit yung dulo, yung matigas na part. Si Mr. Sungit, nagsungit na naman. Hi. I love you, my darling. Ayan. Okay, pagtapos, balik na tayo sa loob. Ito na. Ito yun na yung anong gata niya. Absorb na ng malagkit. Medyo mahirap na siyang haluin dito, gawa ng yung gata. Natuyo na. Pero kung papatagalin niyo pa yan dyan pag ganyan, pagluto ng ganyan, naalsa pa yan. Hilaw pa talaga yan, na yung part na yun. Siyagaan lang sa pagluluto nito. Yung ibang nagtitinda, imagine niyo, ganyan ang ginagawa. Yung iba nga sa kahoy lang nagluluto eh. Pero mas mabango kung sa kahoy, kasi nga lang maglilipa rin ng alikabok dun eh, or yung abo ng kahoy. Parang lugaw ang itsura niya kung titingnan mo. Pero hindi pwedeng malugaw yan. Sakto dapat ang luto niyan. Tagal po talagang haluin yan. Wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Suman pala. Hindi naman siya ganun katagal sinalang, sa totoo lang. Ayan. Na-absorb na talaga niya yung matagal po kinuha ng sinanay dyan eh. Mukhang matagal pero madali lang talaga. Kung i-estimate ko tong sumo na to, kung lulutuin niya, naabot yan ng 30 to 45 minutes yung talagang totally luto siya. Marami na yung 2 kilo eh. Ayan. Tapos magbabalot na ng
Ayan, bubabalot na ng suman. Kailangan hanggat maaari magkakaparehas ang size niyan. Ayan. Hindi po siya masyadong luto. Yung ano na yan, yung bigas na yan. Ayan, nakita niyo po. Maluluto pa kasi yan pag sinalang ulit yan pangalawang salang i-steam. Maganda magluto nito yung yung marami kang katuwang, kasi para hindi siya nakakapagod or nakakaboring. Siguro kung mapagod ka hindi mo siya masyado mapapansin. Ang importante doon, masaya ka sa ginagawa mo. Ito pang merienda lang naman po talaga itong niluto ni nanay. Hindi po siya paninda. Pampasalubong po kasi ito Yan. Excuse me lang po. May dumikit kasi. Nabigas. Oops, wait lang. What is that? May mga nadikit kasi yung mga pinutol na dahon, yung iba luya, nasama dun sa Hindi po natanggal yung luya dyan Ngayon kung may nasama dyan sa babalutin nyo, tanggalin nyo na lang po. Total, malilinis naman yung mga kamay nyo dyan, or kutsarain nyo, or magwantes kayo. Sa inyo po kung ano pong choice nyo. Ito dahil sa pampamilya lang naman tong nito, pamilya lang din naman kakain, kaya okay lang naman yan. Malilinis din naman ang mga kamay nila Yan. Ganyan po ang pag-lock niyan. Pantay-pantay ang laki niya. Yum. Ang sipag ng aking asawa, ang aking mister, ang aking bana. Tiyaga rin siya tumulong kay nanay magganyan. Sanay na rin kasi siya. Yan po. Tapos sila doon sa pagbabalot. Yan, salang na po. Ayan, lutuin na yan. Oh, excuse me, Nay. Binibiling pa kasi ng mister ko kung ilan yan. Nakakatawa po talaga yan sila dyan. Ay, naku. Okay, salang na. Oops, ito na po. Siyempre, hindi na pa nakita pagsalang. Medyo matagal na yung nakasalang na yun. 30 minutes lang yata nasalang to. Hindi siya umabot ng 45 minutes. 30 to 45 minutes yan Ayan. Luto naman na po siya. Sarap. Sarap po siya. Partner niyo po sa kape. Pwedeng pang almusal or merienda. Sausaw niyo na lang po yan sa asukal kasi po hindi po siya matamis. Sakto lang na malasahan niya yung suman. Pag na-mix naman siya sa matamis, mas lalong masarap, mapaparami lalo kain niya. Pero sa hindi mahilig sa matamis, okay po to. Hanggang dito lang po. Thank you po for watching. Good night.